Itong laban ng Gilas Pilipinas versus Latvia, tinalo nga ng Gilas Pilipinas ang number 6 sa FIBA rank na Latvia, and I think maraming hindi naka-expect and big unexpected to para sa ating national team ng Gilas Pilipinas, and tapos tinampakan pa nila sa buong game. And based sa nakita kong game, tinalo ng Gilas Pilipinas ang Latvia, mapa-opensa man o depensa. Pero punta muna tayo sa opensa mga boss. Dito sa video na to, I think para kay Kai Sotto to ang play na to. Kabantayan niya doon ang NBA player na si Bertats. Open yung loob, tignan nyo naman kung ano ginawa ni Kai Sotto dito. So yun, medyo malakas nga lang yung pasa ni Chris Newsome doon, no? Pero nakita nyo naman yung play para kay Kai Sotto, yung pestuhan doon, yung bumabantay sa kanya, posible din mag-commit ng foul si Bertats doon kasi sa haba ni Kai Sotto. Ito din yung sinabi ni Kai Sotto before yung laban nila sa Latvia. Yung height nga na sinasabi din ni Coach Timko na height advantage nila. So hindi nga lang yun na perfect na ang ating national team na Gilas Pilipinas. And proceed tayo sa next play ng Gilas Pilipinas. And this video nakita kagad natin ang screen ni Kai Sotto para kay Newsome. Kung mabilis-bilis lang yung mata ni Chris Newsome, hindi sana halip na rin sana yon. Then nakita din ni Chris Newsome na nalit din yung bantay niya, and ginawa niya na lang din attack the basket and jump shot. So punta na tayo second quarter para kay JB. Sa play nga ni JB, no, nakita nga natin na mismatch yung bantay. May one choice si JB, either ipapasa niya kay Newsome o attack the basket. So nakita ni JB, naramdaman niya yung lakas nung bumabantay sa kanya is kaya niyang pumasok sa loob. So ang ginawa ni JB doon is attack the basket na lang, and nagresulta yon ng foul counted. At very important din talaga, dapat makita mo yung bumabantay sa'yo. At syempre kung ano yung advantage mo para sa kanya. And dito naman talaga hinahanap talaga nila yung mismatch sa bantay ni Kai Sotto. And dito sa video na to, apakaganda ng pwesto ni Kai Sotto dito. So medyo mahina talaga yung pangangatawan ni Kai Sotto dito. Medyo nag-struggle siya sa pwesto na yon. Pero good position to. If kung ako magsasuggest na dapat ginawa ni Kai Sotto doon, pwede niya nalang biglain si Bertats doon para hindi na kaagad siya makapaghanda sa gagawin ni Kai Sotto. So dito sa play, no, ginawa na naman ulit ni JB. Mismatch na naman yan. Poste na naman ang gagawin ni JB dito. So makikita niya si Pajardo papasok sa ilalim. So alam ni JB yan na i-double team siya sa loob. So kita niyo yung gagawin ni JB dito. Yun, sayang lang no, na-traveling nga lang dyan si Junmar Pajardo dito, pero basket na sana yon. So punta na tayo sa importanteng laban na dapat meron ng isang team. Yun ay ang depensa. Sa depensa na alam ni Coach Tim Cone, puro tres lang, hindi kaya ng Latvia pumoste sa loob like Georgia. So nakapokus ang Gilas Pilipinas sa depensa sa tres. Nakita ang play ng Latvia, screen ulit, then kaunting takot ni Kai Sotto sa loob. Pansin nyo si CJ Perez at si JB, hindi gumagawa ng movement para ma-help si Kai Sotto. Kasi alam nilang kaya ni Kai Sotto sa loob, nakapokus sila sa tres dahil mga shooter yung nakapaligid kay Kai Sotto mga boss. So yun lang mga boss, no, isang mabilisang update lang sa Gilas Pilipinas kung paano nila natalo yung Latvia. Kung gusto mo ng mga gantong mga video, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bago nating videos katulad ng Gilas Pilipinas mga boss. Mamaya, laban ng Gilas Pilipinas versus Georgia, 8:30 PM. Abangan natin yan mga boss.